Tunay nga na tayo po ay i-bless ni Lord sa lahat na ating gagawin po sa ating buhay. Sabi nga po, araw-araw po tayo ay may blessing na dumarating sa ating buhay. Sabi nga, sa payag po ng patotoo ng ating mga kapatid, talaga namang itong pasok ng buwan ng Gur, talagang puro blessing ang darating sa bawat sa atin. Nandyan yung bigay ng kumpanya, nandyan makaka-receive tayo ng 13 month, yung iba advance, pero yung iba natitili po. So sa bawat panalangin po natin, na tunay nga nandun yung kasagutan, katukulan ng Panginoon, bagamat hindi natin binibigyan ng ibang interpretasyon, mga panalangin natin, tunay nga pinagkakaloob po ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ayun po, dako po tayo sa ating message po. Yung pamagat po natin ang mayaman at si Lazaro po. Yan po yung sa Lucas 16, 19 to 31 po. Ngayon lang po kasi ako nag-slide, kaya konting adjustment po. Amen. Basahin po natin, tayo po tayo. Sama-sama po natin basahin yung salita ng Diyos. Hallelujah. Lucas 16:19-31, saklat po ng magandang balita po. May isang mayaman, sabay-sabay na po tayo. May isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at sagalang-sagala sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubi nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalumpasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dito'y nilalapitan ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman, sa kanya'y natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaalis siya, samantalang ikaw naman ay nagturusa." Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking langit upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, pinamamanid ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paroroonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila umantong sa dako ng pagturusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang sulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi pa sapat ang mga iyon, tugon niya, ngunit pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalagdan nila ang kanilang kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sulat ni Moises at ang mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay. Amen? Let's pray po. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, Ikaw po ang aming papupurihan. Ikaw po ang aming pasasalamatan. Dadakilain at luwalatin, O Diyos, sa araw na ito, sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na kapuri-puri, banal at dakila sa lahat. Hallelujah, Lord Jesus. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, sapagkat sa inyo po ang kapangyarihan, kalwalatian, kapangyarihan, kadakilaan, noon pa man, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, patuloy mo kami linisin, Panginoon, at higit sa lahat, saliksikin mo ang aming mga puso, ang aming isipan, O Diyos. Alisin mo ang batik karumihan, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyong harapan, sa pamamagitan ng salita, wika, o pag-iisip, Panginoon, mga sinasadya at di sinasadya, Panginoon.
Patuloy mo kami linisin ng iyong dugo, Panginoon, upang marapat kami lumapit sa kabagay ng trono. Sabi mo, O Diyos, sa iyong salita sa 1 John 1, kung pinapahig namin makasalanan, masahan namin ito'y lilinisin mo, patatawarin mo ang aming kasama, sapagkat ikaw ang Diyos matapat at magwit. Salamat, O Diyos, sa kabagay na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Sa biyaya at pagpapala na patuloy pinagkakalob at higit sa lahat, O Banal na Espiritu, patuloy mo kami samahan, Panginoon, at bigyan mo kami, O Diyos, ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ikaw lang po ang maitahas, maitanghal sa kalagitnaan ito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga ikaw po ang aming papupurihan, O Diyos, pasasalamatan, itataas, at dadakilain sa aming buhay. Kaya Lord, muli sa inyo pong ang papurit po sa salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay sabi na Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang verse po natin ay bukas po sa Lucas 16:19-31. Hindi ko na ulitin, medyo mahaba po siya. Kung titignan po natin, ang karakter po ng dalawa ay ang mayaman at ang batang pulubi po. Unahin po natin ang mayaman. Ang mayaman po ay nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain. Mayaman, may magandang bahay, may magandang kotse, mga alahas, maraming pera, may magandang trabaho. Lahat ng sa kanila ay matatagpuan dahil sila po'y mayaman. Lahat ng meron sila, anuman ang kanilang pangailangan. Hindi naman po pinababawal na yumaman po ang isang tao. Kaya lang po, base po sa Biblia na binasa natin, itong mayaman po ginamit niya po sa makasanlibutan po ng kanyang yaman. Pero po tayo, kung tayo po pagyayamanin ng ating Diyos, tayo po kanyang tuturuan sa pamamagitan ng para magamit po natin yung yaman natin sa pagtulong sa kapwa. Alam naman natin na ito po yung pangalawang utos ng Panginoong Jesucristo na mahalin natin yung ating kapwa. Ano ba ang ating mga dapat tulungan? Tulad ng mga balo, mga pulubi, na alam naman natin na wala po silang inasahan kundi ang Diyos po. Amen po? Pangalawa po, ang batang pulubi. Lahat ng meron po sa mayaman ay wala sa batang pulubi. Talagang dumadanas siya ng hirap sa buhay dahil sa kawalan ng kanyang pangangailangan sa araw-araw ng kanyang buhay at may sugat pa siya na dagdag po sa pasanin sa kanyang buhay. Ito po ang buhay sa sanlibutan ng mayaman at ng mahirap. So, malaki po yung pagkakaiba nila. May tanong po ko, bakit laging kukumpara ang mayaman at mahirap? So, talaga namang kung titignan natin, malaki po talaga ang pagkakaiba. Kung titignan po natin ang sitwasyon ng pangyayari, ang mahirap ay talaga namang napakalaki na pagkakaiba ng dalawang karakter na ito sa verse natin. Ang mayaman ay sagana sa lahat ng bagay, ngunit ang mahirap, puro pasakit sa buhay ang lagi niyang nararanasan at walang kaginawahan sa buhay. Bakit po inaalaw ni Lord na mayroong mahirap, mayroong mayaman po? Amen po? Para po parangalan at mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng batang pulubi po sa kabila ng kanyang kahirapan sa buhay dahil sa pakikisa sa kahirapan at tinanas ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So yung batang pulubi po, alam naman natin na siya po'y nakikiisa sa paghihirap ng Panginoong Kristo. Tayo rin po mga mananampalataya na tunay nga tayo ay dadanas ng hirap
para makaisa po tayo sa ating Panginoon Kristo. Yung dinanas niya po sa krus ng Kalbaryo po. Pero po sabi po sa Matthew 5:3 po, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Tingnan po natin na ibinay-bless po talaga ng Panginoon yung mga pulubi, mga namamalimos, sapagkat wala naman po talaga silang aasahan kundi ang Diyos po sa kabila ng lahat. Imbis na tulungan po sila ng mayayaman, ginagawa po ng mayaman talaga pong inilulugmok pa sila sa kabila ng kanilang kahirapan. So, sa atin po bilang isang mga Kristiyano, kung tayo po ay yaman, ito po yung binababatid sa atin na tumulong po sa mga taong naghihirap, na nangangailangan po ng ating pagkalinga sa kabila ng lahat ng dinadanas nila sa kanilang buhay. Amen po. Namatay yung mayaman at inilibing, gayon din ang pulubi, pero magkaiba ang kanilang pinaroroonan. Yung mayaman ay napunta sa Hades, at yung pulubi ay napunta kay Abraham, sa piling ni Abraham. Amen po. Bakit napunta yung mayaman sa Hades at si Lazaro naman ay sa piling po ni Abraham? Isa pong katanungan po to. Dahil po, yung mayaman po, kung talagang, siyempre mayaman po tayo, lahat gagawin natin. Pero sa kabila ng yaman na kanilang nararanasan po sa buhay, hindi po nila ginagamit sa tama po. Puro sa kalayawan lang po. Sabi nga, kung tayo po nakikisa sa sanlibutan, talaga po mapapahamak tayo sa kabila ng lahat po na nangyayari sa panahon po ngayon. Kasi po pag sinabi mo sanlibutan, lahat ng kasalanan nasa sanlibutan po Miski tayo po, mga tinawag ng Panginoon, kung tayo po makikiayos sa takbo ng sanlibutan, meron po tayong wisdom para hindi po sangayunan ang mga gawa ng sanlibutan po. Yung mayaman po ay nagpasasa sa kalayawan, sa sanlibutan. Lahat ng masasama ay nasa sanlibutan. Kung mayaman ka, lahat ay pwede mabili ng pera. Si Lazaro ay naghirap sa buhay at wala nang ibang maasahan kundi ang Diyos na lamang sa buhay at nagtiwala po sa Kanya. Amen po. Inano po natin yung word na Hades po. Yan po. Ang Hades po, salitang Griego ng kahulugan ay daigdig ng mga patay, katumbas ng soul sa wikang Hebreo po. Tapos po yung Abraham blossom po, dito po matatagpuan yung mga namatay na may pananampalataya na sumusunod po sa kalooban ng Diyos po. Amen po. Alam naman natin, kung tayo po talaga ay gagawa ng masama, sabi nga, dalawa lang po yung pamimilian natin. Saan mo gusto mapunta? Sa Hades o sa langit? Iyan po yung binanggit dito na pansamantala lang po yung temporary Hades lang po siya na pansamantalang nilalagapan ng mga taong nagkakasala po. At yung Abraham bosom po, dito po yung pansamantalang langit kung saan po pag namatay po tayo, dito po tayo napupunta. Amen po. Sinasabi po ng verse natin o salita ng Diyos, dalawa lang ang pupuntahan ng tao sa Hades o sa piling ni Abraham. Base sa ginawa dito sa sanlibutan, nung nabubuhay pa yung mayaman at ang pulubi, tayo po ang mamimili kung saan po natin gustong mapunta. Yan po yung will na pinagkaloob sa atin. Yung will ng tao na hindi sinaklawan ng Diyos para makapamili tayo kung saan tayo mapupunta. Amen po. Sabi nga, kung makasanlibutan po yung gagawin natin, alam na natin kung saan po tayo mapupunta. Pero po kung ang gagawin natin ay mabigyan ng kalukuran ng Diyos sa ating buhay, yun po yung will na pinagkaloob sa atin. Tayo po ang mamimili kung saan po natin gustong mapunta. Kung sa Hades o sa langit po. Amen po. Balikan po natin yung verse natin.
Hallelujah. Sa 20 na po tayo. At may isa lamang pulubing nagngangalang Lazaro, tatad ng sugat na nakalumpasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahulog mula sa hapag ng mayaman at do'y nilalapitan ng mga aso at tinidilaan ang kanyang mga sugat. Sabi po sa John 9:8-9 po. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan yung pulubing bulag? Sumagot ang ilan, iyan ang sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang, kaya nagsalita ang dating bulag, ako nga po. Amen po, dito po pinipicturize na yung pulubing bulag po na kung babasahin po natin yung mga unang verse po nila na talaga naman po na sila po'y pinanganak na bulag. Sabi nga po, nagtanong po yung mga alagad, sino po ba nagkasala? Yung mga magulang po nila? Dahil pinanganak nila bulag yung yung anak po nila. Pero ang sabi po ng Panginoon Diyos, hindi kasalanan ng magulang dahil pinanganak nila bulag yung kanilang anak para maranasan nila yung kapangyarihan po ng Diyos sa kabila ng lahat po na nangyayari sa kanilang buhay po. Amen po? Hallelujah. Kaya nga po, alam naman natin na nabanggit ko na po kanina to na yung mga pulubi po ay talagang mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama nila po talaga ang Diyos. So, tayo po bilang isang mananampalataya na minsan nakakaranas tayo ng mga kapagdatihan sa buhay. Minsan naalala natin parang pinababayaan na tayo ng Diyos sa kabila nila. Hindi po. Tayo po minsan, tanongin din po natin yung sarili natin. Minsan baka nagkasala po tayo, hindi po natin alam. Hindi po kagad natin nakapatawaran sa kabila ng lahat ng nangyayari po sa atin po. Amen po? Sabi po sa Matthew sa 22 po tayo. Namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ng mayaman at inilipi. Amen po. Sa Matthew 13:49 po. Amen po. Ayan, nagkapatong na. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang masama at matuwid. Amen po. Sa ating pong buhay, kung ikaw ay masama ang iyong ginawa dito sa sanlibutan, talaga pong ihiwalay po sa araw na darating, ihiwalay yung masama, ihiwalay yung mabuti. At alam naman natin yung araw ng paghuhukom, iyon po yung judgment. Sabi nga, minsan lang itinakda sa tao ang sila'y minsan lang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom po. So tayo po, ito po yung darating na araw na tayo po ibubukod. Ibubukod yung masama, ibubukod po yung matuwid. Dahil po hahatulan po sa araw po ng darating po yung araw ng pag-judge po sa atin. Amen po. Sabi po sa 24 po. Sumigaw siya, Amang Abraham, habag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang tulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. Amen po. Sabi po sa
Isaiah 66:24 po. Sa kanilang paglabas ay makikita nila ang bangkay ng mga nagimaksik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay, gayon din ang apoy na masusunog sa kanila. So, dito po pinakikita talaga na mayroon po talagang Hades o yung mapupunta ng masasama na kakainin ng uod at may apoy na hindi po namamatay para po maparusahan yung mga taong gumagawa ng laban po sa Panginoong Kristo po. So, alam naman natin yung darating po na kapigatian, talaga naman pong mahihirapan ang mga taong gumagawa, lalo-lalo na yung mga taong tumalikod sa salita ng Panginoon po. Sabi po sa Lucas 6:24 po, ngunit kahabag-habag kayong mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginawahan. So, alam naman natin na hindi naman po natin masisisi sila dahil sadya po silang isinilang na mayaman. At hindi rin naman po natin masasabi na tayo po ay mahirap dahil po alam naman natin na kung susuriin natin yung ating pinagmulan, sabi nga, mayaman sa pangalan pero po naghihirap po. So tayo po, mapalad po tayo kasi ni Panginoon Kristo tayo nilalapitan sa kabila ng kahirapan na dinadanas natin para bigyan niya po tayo ng lakas at mapaglabanan natin ang lahat ng problema dumarating sa ating buhay po. Amen po. Sabi po sa Hallelujah po. Amen po. Sa 25 po. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya, samantalang ikaw naman ay nagturusa. Amen po. Ito po yung kahinahinanan po ng mga dalawang karakter natin na isang mayaman at mahirap. So, nakita po kasi nung mayaman na si Lazaro po ay nasa piling ni Abraham na tunay nga kung tayo po ay masama, alam naman natin kung saan tayo pupunta, sa Hades. Kung tayo po ay matuwid, doon po tayo aalipin po sa piling ni Abraham po. Sabi po sa Amen po. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis po. So, sa atin po, tunay nga na kung tayo po sa ating buhay, alam naman natin na binabanggit po dito sa mga salita ng Diyos na yung pagdadalamhati, yung pagtatangis po, ito po yung mararanasan po talaga natin kung tayo po ay gumagawa at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito po patuloy na binabanggit, pinaalala sa bawat isa na kung tayo po hindi susunod sa kalooban ng Diyos, doon po tayo pupunta sa Hades po. Hallelujah po. Amen po. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang malaking bagin upang ang mga nariyan ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanig ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Amen po. Ito po yung samot dalangin po nung, kasi po, siya po yung nauna doon, na tunay nga alam natin sa ating buhay po na yung mayaman na namatay at napunta doon na pilit po na inaano niya kay Abraham na papuntahin si Lazaro sa bahay ng kanyang ama para balaanan po yung mga kapatid niya po na hindi mapunta po sa apoy ng pagdurusa po. Tayo po, nung namatay po yung aking ama, siyempre po, hindi naman po natin pwede saklawan yung mga Katoliko
yung mga tiyahin ko po, nandun po, nagkaroon ng 3 days, 9 days, 40 days, hanggang sa merong 100 days na babanluksa po. Ito po yung kaugalian na inaano ng mga Katoliko, yung paano po na namatay po ang aking ama. Pero po dito, sa ating verse po, yung patay po ang nananalangin para maligtas po yung mga kapatid niya, yung ama niya, na naiwan po sa sanlibutan. Tayo po, nung alam naman natin, talagang ang prayer na pag namatay, may, di ba, nabanggit ko na 3 days, 9 days, 40 days, may babanluksa pa. Na ito po yung kinagis na natin sa kabila ng lahat ng ating pamumuhay. Na hindi ko naman inano na, siyempre, tayo po nakakilala, alam na natin yung katotohanan. So, pinanonood ko lang po sila sa kabila ng lahat ng nangyayari po na pananalangin nila na makikita mo naman yung prayer nila eh. Paulit-ulit po na siyempre, hindi mo naman pwede sabihin sa kabila ng lahat ng nangyayari eh. Pero po dito po sa salita ng Diyos po, nakita natin yung mayaman po ang nagpipray po na pababain si Lazaro para hindi po makasama nila yung mga kapatid nila sa apoy ng pagturusa po. So, ito po yung panalangin niya kay mga Abraham sa kabila ng lahat. So, nakita po natin na nananalangin po yung patay doon sa buhay po. Hindi po pinapanalangin yung patay para maligtas po. So, malaki po ang pagkakaiba na nakita natin dito na yung patay pala ang nananalangin sa buhay para hindi mapasapoy yung mga dinadanas niya na yung nararanasan niya ngayon dahil alam niya naman na siya po'y naghihirap sa kabila ng lahat ng nararanasan niya po sa Hades. So, malaki po ang pagkakaiba. So, sa akin po, nung mabasa ko po to na talaga pala na yung mga napunta na po doon ang siyang nananalangin po sa buhay para po hindi nila danasin kung ano man yung dinadanas po ng matanda, ng mayaman na napunta doon na nawa na. Amen po. Hallelujah. Sabi po, sa Gawa 2:40 po. Tingnan po natin. Marami pang inilahat si Pedro upang patunayan sa kanilang sinabi at nananawagan sila sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Amen po. Kasi po, alam naman natin yung Israelita po na talagang may naniniwala po at mayroon pong hindi naniniwala sa pagkamatay po ng Panginoon sa Kristo. Sa bandang huli po malalaman po natin kung bakit po. Kasi po, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang langit ito upang kayo'y maligtas. Kasi po sa panahon po natin ngayon na talaga naman pong marami pa pong hindi naniniwala na ang Panginoon sa Kristo po yung hari na hinihintay nila, na pinapako nila, namatay sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at nabuhay po. So ito po sa bandang uli maliliwanagan po natin. Dahil may lumalabas po na po, sa uli na natin pong iyan po yun. Sabi po sa 29 po, ng verse natin, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Pero sabi po, sa John 5:39 po,
Sinasalisik ninyo ang kasulatan sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo sa akin. Amen po. Sa atin po kasi, kung tayo po lagi lang nagbabasa, wala po yung leading ng Holy Spirit po. Para lang po tayo nagbasa ng comics po, sa kabila ng lahat po. Kasi po, yung mga Pariseo po, na patuloy po sila nagbabasa, sinasaliksik nila yung kasulatan, iba naman po yung ano nila yung paniniwala nila sa kabila ng lahat na kung ano po yung nasa salita ng Diyos, dinadagdagan po nila. Kaya yung iba po, imbis na maligtas, talaga pong mapapahamak sa kabila ng lahat. Kasi po ang mga Pariseo, alam naman natin na sila po yung dinadagdagan po yung salita ng Diyos. Sabi nga, kung sino man yung magdagdag at magbawas, ay kasalanan. Kaya nga, nung maghain po yung mga Israelita, na alam nila, akala nila, naliligtas sila, na papawalan sala sila sa kabila ng ginagawa nila, pero hindi po. Napapahamak po sila sa kabila ng lahat. Sabi nga po, kung ang taga-akay ay bulag, bulag din po ang taga-pakinig. Amen po. Kung yung nagtuturo po ay bulag sa salita ng Diyos, bulag din po yung tagapakinig sa kabila ng lahat. Kaya marami pong napapahama. Akala nila naliligtas sila sa ginagawa nila. Sa pag-aayon na ginagawa nila. Pero sa kabila po ng lahat napapahamak po sila. Amen po. Sabi po sa 30, hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang kasalanan po. Amen po. Kasi po tayo, kailangan po natin na sa yung kasabihan po ng sanlibutan, to see is to believe, pero po tayo hindi po. Kailangan mo na paniwalaan natin kung ano po ang nangyayari sa kabila ng lahat. Pero po sabi po sa salita ng Diyos, sa Gawa 15:21 po. Gawa 15:21. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kasulatan ni Moises ay binabasa na sa sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ang itinuturo sa bawat bayan. Amen po. Wala po tayong maidadahilan para hindi mapakinggan po yung salita ng Diyos. Sabi po sa Gawa 15:21, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kasulatan ni Moises ay binabasa na sa sinagoga. Yung sinagoga po, ito po yung church. Ito po yung simbahan noong unang panahon po. Tuwing araw ng pamamahinga, ito po yung ginagawa natin. Yung araw po ng pamamahinga, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. At ang aral niya itinuturo sa bawat bayan po. So, wala pong maidadahilan ang bawat isa. Pero na lang kung busy po talaga tayo sa gawa ng sanlibutan po. Hindi po talaga natin mapapakinggan po. Kasi po, ang buhay sa sanlibutan, laging inuuna yung mga gawa. Yung gawang makasalanan, yung gawang makamunto. Nakalimutan na po nila makinig ng salita ng Diyos. Kasi kaya nga po, mahirap po maglingkod sa dalawang Panginoon po. Kung mayaman ka, syempre, ang Diyos mo pera. Hindi po ang Diyos. Hindi naman po sinasabi na masama po maging mayaman. Kaya lang po, gamitin po natin sa tama. Nibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon para gamitin yung tunay na kayamanan na meron po tayo. Pahayag yung kanyang salita sa mga taong nangangailangan po. Tumulong sa mga tuka, sa mga pulupi, sa mga balo, na wala namang inaasahan kundi ang Diyos po talaga sa kanilang buhay po. Amen po. Sa 31 po ng verse natin. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sulat ni Moises at ang mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay. Amen po.
Tingnan po natin sa Matthew 28:11-15 po. Dito po natin inaano yung pagkabuhay po ng Panginoon Kristo po. 11 po. Pagkaalis ng babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at sinalaysay ng punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. 13 po. At ang mga ito ay inutusan nila ng ganito na ipamalita habang natutulog kami kagabi. Dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. 15 po. Tinanggap ng bantay ang suhol at ganoon ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang pinagsasabi sa mga Hudyo. Amen po. Kung namin po natin itong verse na to sa Matthew 28:11-15 na kaya po pala maraming mga Israelita na hindi po naniniwala sa pagkamatay ng Panginoon Kristo na buhay dahil po sa mga makasanlibutan na hangarin po. So, yung tamang salita ng Panginoon, binabaluktot po, pilit po nilang ginagawang liko sa kabila ng lahat po. Kaya marami pong mga Israelita na hindi po naniniwala na ang Panginoon Kristo'y dumating, nagkatawang tao, namuhay bilang isang tao. Lumaki siya bilang isang karpintero po. So, dito po, tapos sa edad niya ng 33, siya po'y nagpahayag. So, nung pumunta po siya sa kanyang bayan, talaga naman pong hindi po siya tinanggap. Dahil sa ginagawa niya ng mga himala, sa kabila ng lahat, yung nakikita ka sa kanya, yung katawan ng mula sa tao po. Pero po, kung babasahin po natin yung salita ng Diyos sa kabila ng lahat na nangyayari po, napili po nilang binabaluktot yung salita ng Diyos sa kabila ng lahat. So mapalad po tayo kasi tayo po nakakalam ng salita ng Diyos. Patuloy pong pinaalam sa kabila ng lahat. Pero po ang mga Israelita hanggang ngayon po naghihintay pa po sila ng hari na magliligtas sa kanila. Pero yung hari hinihintay nila pinatay nila, pinako sa krus, pinahirapan. Pero nung namatay po siya, ay muling binuhay po ng ating Diyos na buhay. So, sila po, ang mga Israelita hanggang ngayon, naghihintay pa po sila ng haring darating. Pero po sa ating pong mananampalataya, na nakakalam ng salita ng Diyos, second coming na po ang hihintayin natin. Pero yung iba po, hanggang ngayon, naghihintay pa rin po sila. Dahil po sa salita na to, na ginawa ng mga nakapaligid po sa sabi nga po, nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhula ng malaki ang mga kawal. Ang mga ito inutusan nilang ganito ang pamalita. Habang natutulog kami, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kaya po hindi po sila naniniwala na nabuhay po ang Panginoon. Kasi ito po yung pinamamalita sa mga Hudyo. Pero yung nakakita po, nung umakyat yung dalawang babae po, si Magdalena, nakakita sila ng isang nagniningning, ito po yung anghel. Sabi nila, nabuhay po ang Panginoon Kristo. Wala na po dyan. So, kung babasahin po talaga natin itong verse na to, na patuloy po talaga binabaluktot ang salita ng Diyos. Bilang mo, kasabot pa rito yung mga pinuno ng bayan,
mga punong pari, ito po yung mga pinakamataas po na high priest sa kabila ng lahat. So, paano po maliligtas yung mga taong nakakarinig po ng ganitong salita? Imbis na maligtas sila, sila po mapapariwara po. Mapapahamak po sila sa kabila po ng ginawa ng mga punong pari na to. Nag-usap-usap pa po sila. Na hanggang ngayon, ito po yung pinamamalita po sa Israel. Kaya pala po marami po ang hindi naniniwala sa pagkamatay po ng Panginoon Kristo. Mapalad po tayo kasi alam po natin. Alam natin yung kanyang salita sa kabila ng lahat po. Kaya po pala na ang mga Israelita pilit na hindi naniniwala sa kabila ng kasulatang ito na sinabi pa nila na huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganito ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang pinagsasabi sa mga Hudyo. So, na-amaze po ako nung malaman ko to. Sa kabila ng lahat po na nangyayari po sa bansang Israel po. Alam naman natin na ginegera po sila. Pero sabi po ng Panginoong Diyos, hindi niya po pababayaan yung kanyang bayang inilang sa kabila ng lahat po na nangyayari. Pero kung hindi po natin paniniwalaan yung pagkamatay ng Panginoon Kristo mula sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing na buhay pagkaraan ng 3 araw. So mapalad po tayo kasi alam po natin to. Paano po yung ito po yung balita na kanila nasagap sa kabila ng lahat po. Na ito po yung nagbibigay sa kanila ng pasakit para hindi po makamtan nila yung buhay na walang hanggan. Kasi yung mga taong nakapaligid po sa kanila, pilit po silang binabaksa sa kabila nila na tayo po bilang sa mananampalataya. Ito po yung inano sa atin ng Panginoon na ipangaral po yung kanyang salita sa kabila ng lahat po na nangyayari po. So narito po tayo bilang isang mananampalataya, tinawag, hinirang, pinili para makarating po yung salita ng Diyos sa mga taong nakakarinig po ng ganitong balita. Kasi hindi lang po ito sa Israel Dalagaan na po ito sa buong mundo. So mapalad po tayo mga bilang isang Kristiyano na pinili ng Diyos para ipahayag po yung kanyang salita. Mga po, yung mga taong nangangailangan po ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa atin. Paano kung wala po nagpapahayag ng salita ng Diyos? Ano na mangyayari sa sanlibutan? Kaya nga naparito po Panginoon Kristo, hindi po para sa matutuwid, para po sa masasama. Ang gusto po ng Panginoon, maligtas yung masasama at masama niya sa kanyang paghahari po. Kaya lang po, kung tayo po mismo ang tatalikod sa salita ng Diyos, sabi nga, mismo sa harap ng aking ama, ikahihiyak ka. So, malaki pong bagay na tayo po narito para ipahayag po ang kanyang salita. Hindi naman po kailangan maging mayaman tayo, maging mahirap, para hindi po maranasan natin yung mga nangyayari po sa sanlibutan po. Binigyan po tayo ng yaman, binibless po tayo ni Lord para i-share po, bahagi natin sa taong nangangailangan po. Higit sa lahat, yung mga pulupi, yung mga balo, na wala pong inasahan kundi ang Diyos po. Lalo ngayon pong Christmas, marami po nagkalat dyan sa labas po. Nanghihingi na po sila ng limos. Dahil alam nila, pag Christmas po, mayaman po ang mga Pilipino. Alam naman ng marami na tayo po mga Pilipino mapagbigay sa kabila ng lahat po na nangyayari po sa ating buhay po. Kaya lang po,
gamitin po natin yung ating yaman. Ang tunay na kayamanan po ng isang Kristiyano ay yung Word of God na nasa atin po. Na hindi po ito mabibili ng pera. Kahit anumang yaman mo, hindi ka po may liligtas ng pera mo. Pero po yung Word of God na nasa atin, yung tanging yaman natin, na galing po sa Panginoon Kristo. Ito po yung ating ibahagi, ibigay po sa taong nangangailangan po. Kasi po, marami pa pong hindi nakakilala po sa salita ng Diyos. Sabi nga, kung wala pong nagpapahayag, walang makakarinig po ng kanyang salita. So mapalad tayo mga tinawag at pinili niya para ipahayag po ang kanyang salita. Para maabot po natin yung mga taong hindi po nakakarinig ng salita. Sabi nga, isang kaluluwa lang po ang ating madala. Libo-libong anghel po ang nagpupunyi sa kaligtaan. Kaya nga, hindi naman kailangan maging mayaman tayo eh. Ang kailangan po natin ay yung yaman na nagmumula sa Panginoon Kristo. Hindi po yung yaman ng sanlibutan. Kasi pag yaman po ng sanlibutan ang inasal natin, wala pong mangyayari sa atin. Kapahamakan po ang ating dadanasin sa kabila ng lahat na. Kasi nga, alam naman natin yung mayayaman. Huwag naman natin yan. Hindi ko naman inano yung mayayaman po talaga. Kasi pabase po dito sa Word of God natin na ang mayayaman po talaga nagpapasasa sa kalayawan po ng sanlibutan. So huwag na po natin silang tularan. Tayo mga Kristiyano, mayaman tayo eh. Mas mayaman tayo sa kanila. Ang yaman nila sa sanlibutan, pero may kaligtasan pa sila. Wala, di ba? Tayo, mahirap man tayo, pero mayaman tayo sa salita ng Diyos. Tinuturuan niya tayo sa landas ng matuwid para makamit po natin yung buhay na walang hanggan na pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon Kristo. So alam naman natin na ang lahat ng bagay po ay nagmula sa Panginoon. Kaya sa Kanya lang po natin ibigay lahat yung papurit pasasalamat. Sabi nga, mayaman ka man, mahirap ka man, tanging ang Diyos lang po ang gumawa sa atin po. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya kung babalikan po natin itong Matthew 28:11-15 po. Dito po ako namin sa kabila ng lahat na nung mabasa ko po to, kaya pala marami pong mga Israelita talaga na hindi po naniniwala sa Panginoon Kristo. Kasi po yung salita ng Diyos, patuloy po nilang binabaliktad. Darating naman at darating talaga po yun. Yung katotohanan po, babaliktarin. Binabaluktot po nila. Imbis na madala po natin sila sa katuwiran, mapapahama pa po sila. Ito po yung gawa ng sanlibutan sa kabila ng lahat. Biro mo, punong pari, ito po yung pinakamataas, high priest, punong bayan, gobernador, mga kasampung pala dito. Para pagkaisa po ang Panginoon Kristo. Parang nangyayari po ngayon sa Israel po. Di ba ang bansang Israel, binoboba ngayon. Lahat ang nakapaligid sa kanila. Pero sabi ng Diyos, hindi ko sila pababayaan sa kabila ng lahat na dinadanas po ngayon ng aking bayan. So, bilang isang mananampalataya po, ang maitutulak po natin sa ating bayang hinirang panalangin po sa kabila ng lahat na nangyayari po. Hindi lang po yung bayang Israel, maging mga bansa po na nakapaligid po. Bakit po nangyayari yung mga ganitong pagkakataon? So ito po yung mga senyalis po na malapit na po talagang dumating ang Panginoon Kristo. Sabi nga, lagi kayo maging handa, lagi kayong gising. Mamaya dumating ang Panginoon Kristo, natutulog tayo. Wala na, may iwanan po tayo. Dapat lagi po tayong handa sa salita ng Diyos. Ang sandata natin po, Word of God. Sabi nga, itanim natin sa ating puso, sa ating isipan, para ito po yung ating maging panangkala sa gawa ng kaaway. So, mapalad tayo
Kami, bagamat kami hindi mayaman, pero dahil sa karunungan pinagkaloob ng Diyos, pinagmamalaki ko ang Diyos sa aking buhay, sa kabila ng lahat ng yaman pinagkaloob niya sa akin. Yung karunungan magpahayag ng salita, sa tulong po ng banal na Espiritu, na siya pong gumagabay, pumapatnubay sa aking sambayan po. Yung panalangin po natin, malaki po ang nagagawa nito sa ating pong sambayan. Sa kabila ng lahat na tayo po nagpe-pray, pero yung mga sambayan natin malayo sa atin. Nandun po yung tunay na pag-iingat na ginagawa ng Diyos. Sa kabila ng lahat po. So, tunay nga na napakabuti ng Diyos sa kabila ng lahat po na ginagawa niya sa atin. Amen po. Ito po yung huling verse na inano ko po. Kawikaan 22 po. Kay Yahweh ay pare-pareho ang mayaman at mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Amen po, alam naman natin na ang Diyos po lahat ang gumawa. Kasi mula pa, siya na po talaga ang gumawa sa atin. Kaya lang po, dapat po natin ipamuhay kung ano po yung meron tayo sa kabila ng lahat po. Sabi nga, maging mayaman, maging mahirap ka, ang Diyos po ang may lalang sa kabila ng lahat. So, mapalad po tayo kung tayo po isinilang na mayaman. Hindi naman po tayo kawawa kung tayo po isinilang na mahirap. Kasi po ang Diyos, tinitingnan niya yung puso natin. Hindi po yung yaman ng sanlibutan. Hindi po kung tayo mahirap sa kabila na lahat na dinadanas natin. Tinitingnan niya po kung ano po ang laman ng ating puso. Sabi nga po, kay Yahweh ay pareho ang mayaman at mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Hallelujah. Let's pray po. LPCA, God bless you po. Let's pray. Father God, maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang mayaman, ang mahirap, ang pulubi, Panginoon, ang mga may sakit, Panginoon, ito'y tunay nga na sa iyo nagmula ang lahat ng bagay, Panginoon. Dalangin lang namin, Panginoon, na ito po ay itanim mo sa aming mga puso, O Diyos, ay iyong salita, may pamuhay, ang tunay na karunungan na nagmumula sa iyo, ang tunay na yaman, Panginoon, na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng bagay na ito'y sa iyo, Panginoon. Kaya lang, Panginoon, nagiging masama ang mga yaman na nasa amin. Ito po'y nagagamit namin sa maling pamamaraan. Salamat, Panginoon, kami tinuturuan mo para kami ay lumakad sa landas na matuwid tungo sa buhay na wala hanggan, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, sa iyong pagkamatay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para sa katubusan po ng lahat at sa kaganapan, Panginoon, ng iyong misyon sa sanlibutan ito. Lord, salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito. Ikaw po ang aming tinataas, dinadakila, niluluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Natunay nga, Panginoon, ikaw po ang aming papupurihan, Panginoon, pasasalamatan, dadakila at luwalhati. Salamat, Panginoon, at kami tinuturuan mo, bagamat kami mahirap, pero mayaman kami sa iyong salita na ipahayag ito, Panginoon, na may pag-ibig sa aming mga kapwa para maabot din po namin, Panginoon, yung mga nangangailangan ng kaligtasan, ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakila at luwalhatiin, O Diyos, sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos naming nagmamahal, nagmamalasakit, Panginoon, nagbibigay ng blessing at pagpapala sa araw-araw na aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa tanghaling to. Wala po kami may bibigay sa iyo, Panginoon, kundi kayo aming papurihan, pasalamatan,
itanghal sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya muli, Panginoon, sa inyo pong papurit, pasasalamat, pagdakil at pagkaluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay sabi na, Amen and Amen. Hallelujah.